Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Leo. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong June 1 to June 7, 2025. Ano mga magaganap ang mangyari sa'yo? Tingnan natin. Ano ang pwede mong malaman? Maraming salamat po na sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok yan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakatabahan ng puso na yung mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin. Wow, Clover! Congrats! Nasa baba ng video to, how to contact me para sa personal reading. This is a general reading. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring ito is vice versa. Energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Lawakan na rin ang ating isipan. This is an energy reading. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, ipasok mo ang sarili mo. Okay? Kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay kasi I'm only the guidance. Congrats! Binabati na kita ngayon pa lang. Okay, ibig sabihin, merong darating sa buhay mo by June, this June, na higit pa sa healing mo. Pwedeng maganap. Sana energy mo yun. There's a growth, there's a luck, there's an achievement. Iba dito is there's a positivity situation. Ano? Ibig sabihin, sa iba sa inyo, pwede kayo manalo sa gambling. There's a chance and hope, no? Sana energy nyo. And then, iba dito is may mga small happiness or makakaramdam ka talaga ng happiness. As in, luck to eh. Iba dito is opportunity. Ganyan. Uy, maganda, ano mo magkakaroon sa'yo ng shifting. Maaring iba sa inyo is to your work or profession. Ganyan, nandito yung sitwasyon na merong isang bagay o sitwasyon sa buhay mo na magigain. Maaring lumago siya or maaring there's sa abundance or wealth. Ako nakikita sa iba dito kung may negosyo kayo. Ganun din. Iba is a business or finances. Ako nakikita sa'yo. Ganda naman. May mga papuri ka rin. Papuri, kasiyahan. Also there's a money. Maring may money na parating or hando yung sitwasyon na mas more magigain yung money mo this time dahil sa pagkakaroon mo ngayon this time ng growth sa iyong sitwasyon. Maring handito na kasi yung pagbabalik na iyong confidence or mas more ka na mag-focus sa mga purpose mo or yung main concern mo this time sa buhay mo. No? Yan, magkakaroon ng mga spiritual growth. Yan, may mga good karma. Ako nakikita sa'yo, there's a karma. Pero kung ano yung pinula mo, yun na maanihin mo. Pero is almost to maganda kasi to eh. Good karma ang darating sa'yo, no? So nakikita ko dito. Merong pwedeng may tutulungan ka o may bibigyan ka ng kasiyahan or vice versa tayo. May taong magbibigyan ng kasiyahan sa'yo. You're looking to the future. May meron ka ng kasi mag-focus ka na eh, dito eh. Mag-focus ka na sa stability mo. There's a long-lasting situation. Parang hindi yung settling down situation. Ako nakikita to. It's more on stability kasi it's good yung stability mo this time sa nakikita ko sa ito. We have Taurus, Virgo, Sagittarius, Libra, and Taurus. Congrats ha kung saan aspeto ng buhay mo yun. Pero it's more on money to related. Money, work, profession, career. Ganyan. Tingnan natin, Leo. Ano ang energy ni Leo? June 1 to 7. Energy po ni Leo. You show me. The Death. Wow. Ano po to? Tapos na po to? Bibigay ko sa inyo lahat. The Death and the Death, oh. Ibig sabihin, uy, the world. Uy. O kaya sabihin ko sa iyo ha,
Ang energy mo, 1 to 7, is a big transformation. The death, dalawa, tapos ito. Magkakaroon ka na ng big transformation sa iba sa inyo. No, kasi maganda yun, nasa taas mo na rin. A big transformation, magkakaroon sa inyo na may mga unexpected change happen sa buhay mo. Maaari may mga magtatapos or something, ending of a situation, ending of a cycle. Magkakaroon sa iba sa inyo siguro is more on revert, no? Ito, siguro handito na yung may mga new start again, new start, or may mga new accomplishment, new fulfillment. Kaya, or hindi na yung sitwasyon nyo na may mga new accomplishment. O maaring sa iba naman sa inyo, kasi nandito to, nakikita ko dito, nandun yung sitwasyon mo na may mga aayusin ka. Ibig sabihin, may mga aayusin ka na bagay-bagay to transform. Ganyan. May mga babaguhin ka this time. Yun na nakikita ko sa yung energy mo, no? Yun. Maganda yung energy mo, actually. Ang iba dito, andito yung sitwasyon na siguro in the past, may mga naganap, or siguro in the past 3 days, 3 weeks, 3 months situation na hindi naging maganda. May mga situation na hindi naging maganda sa'yo. Siguro is more on disappointment, nagkaroon ka ng lungkot, either nagkaroon ng mga conflict, o nagkaroon ng mga depression, na napanghinaan ka ng loob. May mga sitwasyon na gulong-gulo ka, may mga sitwasyon na, ay anak, wag ka sa ulo ni mami. May mga sitwasyon na naging moody ka in the past, no? May mga sitwasyon na na-manipulate ka ng emotions mo, no? Maaring in the past, or maaring iba sa inyo hanggang ngayon ganun pa rin ang nararamdaman nyo, di ba? Sana wag naman. May mga sitwasyon na nagkaroon ng blockage sa'yo. Ganyan. May blockage na nagkaroon na control ka ng situation mo in the past. Ganyan. Maaaring may mga sitwasyon in the past na nalilito ka, and now there's a big transformation happen sa'yo. Maaaring yung mga bagay na yun is magtatapos na, o iaayusin mo na siya ngayon. So, nakikita ko sa inyo. Tingnan natin anong parating po kay Leo. A transformation ang mangyayari sa'yo ngayon. Yung iba sa inyo siguro, andito na yung sitwasyon na may mga maglilinis kayo, ganyan. Baka may mga itatapon na kayo. Ano ang parating? May moving on may paglipat. Ako nakikita, hindi ko alam in what way yung paglipat mo. Yan. Maaari may ililipat ka. Ganyan, may paglipat situation. Sa iba. Iba ending. Universe, ano to? Parating sa kanya. Ano ibig niyo po sabihin? Ano po to? Ang parating sa'yo, ang nakikita ko sa'yo dito, okay. Merong isang goal sa buhay mo. May isang goal sa buhay mo, sa nakikita ko dito, na iibahin mo yung cycle niya, o iibahin mo yung desisyon. Meron ako nakikitang ganun. Ano bang halimbawa ko? Halimbawa, magpapadala ako ng package sa inyo, 'di ba? Ang package na 'yon is gagawin ko na ipapadala ko sa iyo by June, halimbawa. Pero nakapag-decide ako na hindi ko na lang siya June. Hindi siya June makakarating sa iyo. Papadala ko siya ng June pero hindi siya, kumbaga iniba ko yung schedule.
Ganun sa nakita ko dito. Maaring dadating siya sa'yo after a month. Ganyan, mga ganun. Example ko lang yun Pero kayong goal na iibahin mo yung cycle. Ganyan, or yung decision na to. Sa iba sa inyo ganun. And sa iba naman sa inyo, ang nakikita ko dito, kukuhanin natin May pagbabagong, tingnan natin. O kaya, halimbawa, may lakad ka. May lakad ako ng June. Pupunta ako sa dental clinic, halimbawa. Pupunta ako sa ganito. Shopping ako, halimbawa. Pero maiiba yung goal mo. Ibahin mo yun. Universe, ano pwede ko malaman dito? Okay, parating din sa'yo, magkakaroon, may mga tao na makikipag-commit sa'yo. May tao or may makikipag-commit sa'yo. Either hihingi sila ng tulong sa'yo or ikaw makikipag-commit at bibigyan mo sila ng tulong, bibigyan mo sila ng andun yung pagiging mabait mo sa kanila. Yan. No, may mga bagong commitment, bagong connection, or hindi man sila bago, itong mga tao na to, is maaring sila yung tao na malapit sa'yo. Kumbaga, you value this person. Yun na nakikita ko. Maring kakausapin mo sila, makaka-receive pa ng text message, magte-text ka, o something news, communication na ako nakikita dito. Yun. Or sa iba naman dito is a new commitment related to sa trabaho mo. Yun. May mga instant opportunity ako na nakikita sa iyo dito. Ang nakikita ko nga sa iyo dito attractive ka sa opportunity this June sa nakikita ko dito. Kasi marami magaganap o mangyayari sa iyo. Ganun. May mga tao dito na pag-uusapan ka. Maaaring makakasama mo sa trabaho or nasa paligid mo. Pag-uusapan ka sa kanila, ito sila yung mga tao na hindi sila very supportive sa'yo. Mga tao na disloyal. Kumbaga, hindi sila loyal sa'yo. Ganyan. Mga tao na arrogante. Kuhanin mo lang yung sa'yo doon mga tao na ito yung mga tao na lack of achievement Sila yung mga tao na mas tinitingnan nila yung ibang tao than dun sa sarili nila. Sila yung mga ganun. Kaya, okay lang yan. Hayaan mo lang sila. Kasi, tandaan mo, you are a very attractive person. Kumbaga, andito yung mga attractive ka, andito yung mga tao na pwedeng may manglinglang, may panglilinglang. Ako na nakikita sa'yo. Yun. May taong may sakit? May sakit ka ba, Leo? Or may tao na may sakit sa mo? Maaring meron tayong Taurus, Virgo, Capricorn, Leo, Aries, Leo, Sagittarius. And also, ano ba yung kanina? O yun na nakita ko. Or magulang mo. May tao ko nakitang may illness. Tingnan natin. Ay, ba't itong maliit ang hawak ko? Anong dapat iwasan ni Leo? Ano pong dapat iwasan ni Leo? This June 1. Dapat iwasan ni Leo. Please show me. Leo. Teka nga, ayos nga ako muna upo. Ano po ito? Sorry ang lakas ba ng tok-tok ko? Dapat iwasan niya. Okay, thank you. Okay, Leo, iwasan mo daw yung mga bagay o sitwasyon na ma-manipulate ka ng mga pangyayari, no? Iwasan mo din na mag-focus to a sadness. Mag-focus sa mga
kumbaga mag-focus ka sa mga tao na hindi sila very supportive sa'yo. Kumbaga, mga tao na, kumbaga there's a lack of community eh. May mga ganong sitwasyon. Huwag kang, iwasan mo na lang yun. Kung ayaw nila sa'yo, okay, fine. Alam ko naman na ganun ka naman. Iwasan mo yung magkaroon ng sama ng loob, yamot, o pagkayamot. Iwasan mo yung magkaroon ng mga pagtatalo ha. Iwasan mo yun. Alam mo naman na malapit ka dyan, no? Iwasan mo din yung mga hindi yung magpasalamat, kumbaga little things na matanggap mo is big papasalamat. Alam ko naman na ganun ka naman, mapasalamat ka naman tao. Kumbaga pansinin mo din mga little things na dumarating sa buhay mo. Huwag lang yung big things. Iwasan mo din yung ma-stress o yung mga kalungkutan, situation. Iwasan mo na hindi ka mag-focus sa sarili mo. Iwasan mo yung mag-isolate ka or ma-disconnect ka sa mga gusto mong ma-achieve o ma-fulfill sa buhay mo. No, iwasan mo na hindi mo i-forward yung mga plano mo, hindi ka maging very adventure o hindi ka mag-explore, yan, no? Kailangan, you need to explore yourself, no? May mga sitwasyon na kailangan mo aksyonan. Iwasan mo na hindi ka mag-aksyon at magdesisyon ng tama. Ibig sabihin is magdesisyon ka na gamitin mo yung isip mo down to heart muna sa ngayon, no? Yun ang nakikita ko dito. And then iwasan mo yung mga tao na alam mo naman yung may masabi. Ganyan. May masabi, yung mga tao na didiktahan ka, mga tao na ima-manipulate ka, mga taong sinungaling, mga tao na i-distract ka sa sarili mo. Ganyan. Iwasan mo yung lack of structure ka ha sa mga bagay-bagay. Universe, kamusta ang love? Iwasan mo yung kung if ever na may mga failure situation happen into your life or dissatisfaction to your life, iwasan mo na lang yun. It happened kasi merong better, diba? Ganun sinasabi dito. Kung may mga nangyaring ganun talaga, destiny yun. Isa yun sa mga kapagpapatatag sa'yo. When it comes to a love, kamusta po ang love ni Leo? 1 to 7 ng June 2025. Tandaan nyo, love isa lahat ha. Sarili, kapatid, magulang, karelasyon. When it comes to a love, ano pong ibig nyo sabihin kay Leo when it comes to a love? Iba sa inyo single. The Tower and the Tower, nagdadoble yung nagdoble siya. Uy. When it comes to love, may tao dito na bago na kinikimkim ang kanyang nararamdaman sa'yo. Maybe this is your friend or kasamahan mo siya sa trabaho. Yan ang nakikita ko dito. And then also, yung iba sa inyo single kayo. Ang nakikita ko dito, happy ka ngayon eh. Happy ka sa mga ginagawa mo this time. Parang andun ka sa sitwasyon mo na yung abandon mo na yung related to a love sa mga single Parang andito ka sa happy ka sa mga kaibigan mo, happy ka sa mga taong nagmamahal sa'yo ngayon. Kumbaga, kinikreate mo kasi yung sarili mo in a new beginning dito. No? Ibig sabihin na, iba sa inyo mayroong parating na tao or may tao na
na nagkakaroon sa'yo ng attraction. There's a new person na ako nakikita sa iba sa inyo. Kung kayo is in a relationship, yung iba kasi kung bago kayo, nakikita ko naman naghihintay ka, pero may parating sa inyo. No? Kung hindi ka naman naghihintay, pinaplano mo talaga ng maigi yung relationship na gusto mo sa buhay mo. Yun ang nakikita ko dito. Kasi ayaw mo mangyari na maganap muli yung nakaraan mong relationship na sobrang naging shocking situation sa'yo or hindi naging maganda yung past relationship mo, no? Itong mga nakaraan. Kaya, handang yung nagiging very careful ka lang sa ngayon. Kasi ayaw mo uling mangyari yun. Kung kayo is in a relationship, sa nakikita ko dito, is hindi man kayo ganun kakompleto when it comes sa relasyon mo ngayon. Yung may mga kakulangan o may mga situation na may mga pinagdadaanan talaga kayo na medyo sad or mahirap man yan in this relationship, na handoon yung sitwasyon na kailangan yung mag-aksyon, no? Kailangan yung kumilos. Isa sa inyo is kailangan kumilos o maaaring nag-a-action kayo, no? Sa nakikita ko dito. Kaya isa sa inyo is maaaring kailangan magkaroon ng disiplina or magkaroon ng self-confident para mag-take action para hindi tuluyang mawasak or masira yung relationship na to. Sa ibang magkakarelasyon ha. Kasi sa ibang magkakarelasyon, titingnan ko ha. Kasi yung isa sa inyo, maaring feeling niya kasi siya, single, ganyan. Kaya gawin ko yung gusto ko. Ay, naku po. Sinungaling. Isa sa inyo is either just a sadness, no? Isa sa inyo nagigib ng effort and hard work in this relationship. Kumbaga, kung ano yung palabigay, understanding at palibigay. Kumbaga sa sorry, kung palagi nagsasorry, okay, fine. Tapos after nun, gawa na naman. After nun, medyo hindi na naman good. Ganyan. Isa sa inyo kasi, isa sa inyo as in feeling single, independent siya actually dito. Maaaring meron siyang iba, no? Sa iba, mayroon siyang iba dito. Yun. Kung nasa relasyon kayo ha, sa imong single, hindi naman eh. Tingnan natin. Kamusta po yung money ni Leo? Kamusta po yung money ni Leo? June 1 to 7. Leo money. Diba sa inyo may problema kayo sa money? 8 of Wands. O yun, nagdadalawa yung ano mo Ano yung nakita natin kanina? A++ mo yun. 2 8 na lumabas sa'yo. Tapos, 2 tower. Tapos, ano kanina? Basta 2 siya. Oh. Okay. Tara tayo dito. When it comes sa money mo, ang daming lumalabas. No? Ibig sabihin, palabas. Ang nakikita ko sa yung money mo. Dito. Kailangan mo magigpit sa money mo kasi magkakaroon ng there's an unexpected change happen sa money mo. Ibig sabihin, kung medyo nahihirapan ka ngayon sa money mo at maraming lumabas in a past days or a past week man yan, no? 8 days, 8 weeks, 9 or something ganyan. Ang nakikita ko dito baka this time by the June umpisahan mo nang maghigpit ng pera. Parang babaguhin mo yung destination ng pera mo o yung pag-organize. Mas mo na siya, maghihigpit ka na at
at iisipin mo ng maigi yung mga pagkakagastusan mo. Yun ang nakita ko. Babaguhin mo yung pagpapatakbo this time. Kasi ang nakikita ko sa inyo dito, nagkakaroon kayo ng burden when it comes sa money. Yan, there's a burden, nagkaroon ng mga financial dispute or nagkahandoon yung sitwasyon na nag-alala ka sa money mo. May mga pag-aalala. May nagkaroon ng mga pagpapabaya, kumbaga, sa money. Siguro hindi, pinag-isipan mo naman siya. Actually, pinag-isipan mo siya. Pero, hindi mo lang siya na-control. Yun ang nakikita ko sa iyo. Yun, baka, pero this time, baka June, or you need June is maaring babaguhin mo na siya. Magkakaroon ka na ng magkakaroon ka na ng clarity sa mga bagay-bagay na pagkakagastusan. Sabihin, marami kang pinakagastusan. Ano pa ang opportunity na parating kay Leo? Universe. Iba dito, no, nagkaroon ng separation. Siguro maybe this is the past. Sa iba is hope hindi mangyari, no? Nagkaroon ng mga burden, nagkaroon ng mga conflict when it comes sa relationships, sa trabaho, kasama sa trabaho, sa family, ganyan. Nagkaroon ng hindi pagkakasundo-sundo, no? Sa nakikita ko dito, yun. Nagkaroon ng mga pagpapabaya. Tingnan natin ang any opportunity. Universe, ano to? Anong ibig mo sabihin? Ano po to? Okay, any opportunity ang nakikita ko sa'yo dito. Ang galing mo, dalawa. Wala, dalawa na naman lumabas sa'yo mo. Ba't alam mo, na-amaze ako sa barahan mo. Oh, dalawang one, oh. Panalo. Ano yun? Reflection. Diba? Panalo lang, ha? Ang ganda ng barahan mo, ha? Tayan mo. Diba may lucky ka? Tayan mo siya. Yung mga lumabas, balikan mo para matandaan mo yung ipag-plus-plus mo yan. Sabi ko sa inyo, may mananalo sa inyo. Okay. Okay, ang nakita ko sa ito, opportunity, ang nakikita ko sa iyo, magkakaroon, ko sa iyo, opportunity siguro makakaramdam ka ng, ano tawag dito? Magkakaroon ng distraction sa'yo, sa buhay mo. Magkakaroon ng distraction sa buhay mo. Or pwede kang umiksi yung pasensya mo this time. Or, iba sa inyo is, tamarin ka, ganyan. Mapanghinaan ka ng energy mo, ng idea mo, lack of creativity ka, o kaya din yung lack of confidence ka or goal sa iba sa inyo, no? And you need to be aware dun sa bagay na yon. Sa nakikita ko dito. Maaari may mga bagay o sitwasyon na magkakaroon ka ng pagdidesisyonan. No? May mga pagdidesisyonan ka raw. And also, universe, explain mo sa akin to. Explain mo pa sa akin. Pwede kang malito eh. Okay. Okay, ang parating sa'yo. Sa pera mo, magbabago yung pera mo. Kasi magiging aware ka na sa pera mo eh. Dito. When it comes naman dito sa iba sa inyo, ang nakikita ko dito, mayroon
may isang sitwasyon na either inaalis mo, lumalayo ka, umiiwas ka, o bumibitaw ka. Yun ang nakikita ko sa'yo. Parang parang hindi yun yung interest mo. Wala doon yung intention mo. Yun ang nakikita ko sa'yo. Halimbawa, may bagong tao na dumating sa buhay mo. Tulad sabi ko dito, di ba? May tao na someone na nagkakaroon ng attraction sa'yo, halimbawa. Umiiwas ka doon. Kumbaga, sorry, hindi pa yan yung intention ko in life. Kumbaga, intention ko sa buhay ko is may goal. Diba? Nandun ka sa sitwasyon mo. And then also, ang nakikita ko rin sa'yo is, you need to be aware kasi may tao na may bad intention sa'yo. Sana hindi malaki rin yung bad news na dumating sa inyo. May tao na may bad intention sa'yo. Tulad na sabi ko sa'yo, di ba, maaring ito is kasama mo sa trabaho or related siya to a money or to your career. Ganyan, sa nakita ko dito. Yun. May tao na mag-aalboroto. May tao na mag-worry or magkakaroon ng mental distress. May tao dito na magiging close-minded. Maaring ikaw, di ba sabi ko sa'yo kanina, if ever, example ko lang yun or someone na magiging close-minded siya. Halimbawa, there's an opportunity, di ba, na dumarating sa'yo related to a love, halimbawa. No, parang gano'n. Close ka pa doon, hindi ka open. Mga ganyan. Or may tao na magiging close-minded sa'yo. Kaya magkakaroon ng distraction sa'yo. Negativity. Ganyan. Diba dito may mga gusto kayong actionan eh. Pero magkakaroon kayo ng options doon. Maring natatakot. Kasi may nakikita kong takot. No? Nakakaramdam ka ng takot. What if? Parang fear of the unknown situation. Yun na nakikita ko sa'yo. May mga ganong sitwasyon. Ano pong advice nyo kay Leo? Ano po to, universe? Thank you. Okay. Ang advice niya sa'yo, Leo, ang nakikita ko dito, kailangan mo sa'yo ngayon is a mental strength, no? Kailangan mo ngayon is magkaroon ka ng, wag sa ulo, ng clear mind sa buhay mo. Wag mong ikulong o wag mong itrap yung sarili mo sa mga nakaraan na sitwasyon sa buhay mo. Tandaan mo, the choices is always available. Is nasa sa'yo, dito, sa sitwasyon na to. Kailangan mo kasi ngayon is a new beginning to your life. No? Ibig sabihin is you need to create yourself in a new you. Hindi ka na kasi yung dati eh. Kailangan mo, aray ko anak! Kailangan mong baguhin yung sarili mo. Kung may mga naganap o nangyari na you still holding pa sa nakaraan, you need to release na yun. Kumbaga, hindi mo kailangang mag-alangan, no? O hindi mo kailangang pigilan yung mga bagay o sitwasyon na dumarating sa'yo this time sa nakikita ko dito. Huwag mong pabayaan. Huwag kang matakot. And then also, nasa sa'yo kasi yun eh. Di ba? Nasa sa'yo yun kung gagawin o mauulit muli yung bagay na yun. Kaya nga dito, this time is kailangan mo i-create yung sarili mo in a new you. Dito, yun ang sinasabi dito. Kailangan sa'yo is you need to release yourself or you need to escape o ilaya mo yung sarili mo doon sa bagay na yun. Kailangan niya yun is you need to take in control na ngayon yung mga bagay-bagay kung sa mga aspeto ng buhay mo yan.
kailangan ngayon sa'yo is a renewal. No? Huwag kang magpa-chain or huwag kang magpa-stagnant at huwag kang maguluhan sa mga bagay-bagay. Kailangan mo kasi is you need mong mag-take a risk or kailangan mo ng action or kailangan mo makipagsapalaran this time talaga as in to success. Kailangan hindi yung self-confident mo sa pag-uumpisa mo either to a project, either to a love, any situation, kung ano mang gusto mong baguhin o need mong baguhin. No, kumaga wag ka magpahatak sa nakaraan. Huwag mong pagdudahan yung mga bagay-bagay. Huwag mong pagdudahan yung sarili mo. Huwag mong pagdudahan yung anything. Arigato namaste, God bless.